Welcome back mga karibyo natin dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga karibyo natin, Coco Pimentel, dinerecho na si Senator Amy Marcos, niloloko lang tayo ni BBM. Walang katotohanan ang mga pangako niya. Yan mga karibyo natin ang ating aalamin mula po rito sa channel ni Viral Pinas. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Viral Pinas. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga mga ka-review, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Eto na po. We want the administration to succeed. Okay? Kasi ang success naman niya, success ng bansa eh. Okay? Tama. Pero, tingnan niyo naman yung mga pangako tuloy ng presidente, who is the brother of our sponsor na I hope umabot on a Sunday lunch meeting sa kanya. Okay? 20 pesos per kilo rice. Rice. Siyempre, binase niya yun on something. But if it was fed garbage in, garbage out, kawawa kasi presidente rin, Mr. Presidente. Sa SONA niya, he mentions figures eh. Yes, 18% pati unemployment rate, naki-question natin, tinanong natin ang DOLE. Mali-mali din ang mga figures. So ito, kung sabihin ng presidente, poverty incidence rate will be down to 9% at the end of his term. Yun ang sabi. That's the goal. The starting point is 22%. If the DSWD figures are to be believed, mali. It should be 30%. Then how can he bring it down to 9% at the end of his term, Mr. President? So let's help the administration. We help the president by feeding him correct figures, or siguro may factual basis naman po yung ating mga figures, hindi lang siguro baka desktop or tabletop calculations lang po ito. Actually, I appreciate yan, dalistahanan eh. Kasi ang assumption ko niyan, So tama po no mga karibyo natin si Senator Coco Pimentel, kasi nga po pinangako po yung 20 pesos na kilo ng bigas nung kampanya. Ibig sabihin, planado na po nila yon kung paano nila gagawing 20 pesos ang kilo ng bigas, di ba? Calculated na po nila yon. Pero bakit hindi po nagawa, di ba? Pero bakit nag times 3 patuloy? Mali po ba yung calculation nila nung kampanya kaysa sa realidad? Ano ba ito? Expectation versus sa reality? Ganun po ba mga ka-review? Parang ganun po yung lumalabas, no? Expectation, ganito po yung expectation natin. Tapos ganito po yung reality natin, mga ka-review natin. Times 3 yung kilo ng bigas. from the ground, sinuyod nyo po yung... That's correct. ground. Kasi may mga pangalan yan eh. Oh. Hindi katulad ng PSA na sampling. Nagsasample rin yung listahanan, pero basically, as you said, it's derived from the ground. MTFF assumption. Then how come the administration does not use the 30% figure of DSWD, the more accurate figure? Kaya yung plano niya sa 2028, by the time the president exits, 9% na lang daw, single digit na daw ang poverty incidence rate. Kawawa naman kung hindi talaga ma-achieve because he assumed 18 or 22% ng assumption. I'm getting the MTFF assumptions, Mr. President. Yes, I think the idea or the strategy of the DSWD is to saturate the poorest barangays. So yung more prosperous are excluded in their listing, which probably bloats the poverty number to 30%. It Kasi does not- saturation of rural and urban poor yan eh. Secretary, with your people, it does not nga eh. That's my point. Even if we assume that the unsurveyed 5 million Are all rich. 30% pa rin mas masama nga yung sinasabi nyo na 6 million of the 15 are poor. Ano na yun eh? 30+%, 36%, more than 36%. Mas malaki talaga ever since yung DSWD working figures for poverty than PSA. Mulat sa poll, there's always been that disconnect.
Pero, And we've I mean- always questioned it here in the Senate, and the answer has always been that their focus is to saturate the rural and urban poor barangays. Yeah, but the administration which the secretary is part of, okay, your success will be measured against your promises. So, eto lang po yung opinion ko mga ka-review natin. No? Kung hindi po papantay, no? Hindi po the same yung result ng DSWD, mga ka-review natin, at saka yung PSA, parang naglulukuhan talaga tayo dito, di ba? Nagpapasweldo po tayo ng dalawang ahensya, mga ka-review natin, na iisa lang po yung function, di ba? To gather information, di ba? Ng mga mahihirap, mga ka-review natin. O, dalawang ahensya ang pinasasweldo ng taong bayan, pero dito po sa sinasabi ni Senator Coco Pimentel, mga ka-review natin, parang useless, di ba? Kasi hindi naman nagtatay yung kanilang mga data or information na finifeed sa ating Pangulo. O, kaya ngayon, nag-a-assume po yung ating Pangulo, mga ka-review natin, na at the end of his term, di ba? Sabi nga po kanina, sa katapusan ng kanyang termino, mga ka-review natin, bababa na daw po, no? Yung itong kahirapan. Nako. Tandaan nyo, the President promised at the end of his term, single-digit poverty incidence rate. Ang interpretation ko doon, not more than 9%. Correct. Okay. And of course, may assumption siya. Di ba saan siya nag-umpisa? Di ba? Nung na-turnover sa administration niya, may assumption siya. Ang layo ang na-assumption na it's not in the vicinity of 30%, which is reflected by your figures na sinuyod ninyo from the ground. Mas maganda nga yung figures ninyo. Mas maniniwala ako sa figures ninyo. Yeah, totoo. Assumption niya. Kasi may pangalan to may address. Yung ending yan, yung start. Well, Talagang ever since PSA, mas malaki talaga ang DSWD at mas maniniwala ako sa DSWD with all due respect dahil may mga pangalan, may mga address, may kung sino-sino talaga ang nakalistang poor. kaya ang tanong ko po, do we see the problem or not? Yun lang yung tanong Yes. ko eh. I mean, Yes, we're with you in complaining about this moving targets. even the MTFF will fail, Mr. President, kung mali ang assumptions. I think that's the reason why Listahanan 3 is now going to be folded in the PSA and CBMS data from the ground will be submitted to the PSA once and for all so we can consolidate all accurate data from below rather than projecting or sampling and so on. Sila yun. Manpower nila yun. Yung CBMS po, manpower po ninyo? No. Kanina po? This is going to be a combination. It's an existing project of the LGUs. They will be guided and analyzed thereafter by the PSA para isahan na lang yung ating data at hindi pa iba-iba yung measure. Kasi actually, that listahanan used for any other programs of the DSWD? Is that important for AIX, for example? Ma'am, ayos hindi. But for other programs, even sa other departments like the Lifeline rate ng DRC, Yes, I think the listahanan, of which listahanan 3 is the last, ano? It's being used for lifeline rates for the ERC and other projects of other departments. In PhilHealth, for example, ginagamit din yan. Sa Unifast, whenever it gets paid by CHED, is also using listahanan 3 as the basis. AIX does not. AIX does not because it's derived largely by the DSWD together with the LGU when emergencies arise. Okay. But you have computerized systems in such a way that beneficiary is a beneficiary allowed to accept the benefits of more than one program of the DSWD? Yes, they are actually. In principle, they should perhaps be called better, but the reality is there are different groups that are being addressed by different programs.
So, for example. Oo. Ito lang po for the information of everybody, especially the DSWD. Kasi Sorry. the secretary is a member of the official family para ma-discuss niyo po to sa taas ng cabinet. That's correct. In your MTFF, the assumption 2021 poverty rate is 18.1. Okay. Kaya malakas ang loob ng economic planners, ng official family, and of the president to commit that at the end of his term, 9% ang poverty rate. So, okay? So just, input na lang po natin yan sa planning po ninyo kasi Pero it's the same. Pero it's the same. It's still way off. ito, at least we're talking to the president's sister. So, who is I our don't know if sponsor? that, Madam, if that ito. helps the Madam, okay. But I think there's a great hope pinned on the CBMS actually consolidating data once and for all. Dahil as we know, yung PSA naman very undermanned din. And the 2020 census, as a matter of fact, was finished very late dahil nga sa COVID. So talagang may problema lahat ng datos natin. Kami po minority sa Senate. Hindi kami aligned with the administration, okay? Sabi ko, ang tawag namin, we are critical cooperators. We want the administration to succeed. Okay? Kasi ang success naman niya, success ng bansa eh. Okay? Tama. Pero, tingnan niyo naman yung mga pangako tuloy ng presidente who is the brother of our sponsor na I hope umabot on a Sunday lunch meeting sa kanya. Okay? 20 pesos per kilo rice. Rice. Oh, siyempre, binase niya yun on something. But if it was fed garbage in, garbage out. Okay, ang plano sa energy, bago daw siya matapos ang kanyang termino, total household electrification. Sa hearing natin, magkano budget? 70 billion. Saan manggagaling? Di pa namin alam. Official Development Assistant. Sa housing, Housing. 6 million units, homes. At the Binabala end- sa 3 million. At the end of my term, 1 million a year. 1 year and more than 1 year now. Wala pa eh, na actual term. So in-adjust na lang. 6 million Naging- housing units to be launched. Oh. I mean, and then the Oh, eto mga ka-review natin ha, para po doon. Eto na pala yung hinahanap natin mga ka-review. Para po doon sa mga, di ba, sinasabing marami pong proyekto ang ating Pangulo. Oo nga, maraming proyekto mga ka-review. Pero eto, sa sinasabi po ni Senator Coco Pimentel, no? Napakalayo po, no? Ng realidad mga ka-review. No? Sa bigas na bigas pa lang mga ka-review, times 3 na po ngayon yung presyo na 20 pesos ang kilo ng bigas. Sa housing, 6 million housing, mga bahay, mga ka-review. Ano ngayon? Anong balita? Wala pa sa 1 million, mga ka-review, 2 years na po. Magto 2 years na. Nako. Yan. Hindi tayo ang nagsasabi niyan, mga ka-review, si Senator Coco Pimentel. At sinasang-ayon naman po ni presidential sister at Senator Amy Marcos, di ba? Yung mga sinasabi ni Senator Coco Pimentel. Ibig sabihin po, mga ka-review natin, totoo, di ba? Kasi sinasang-ayunan eh. poverty incidence rate. No, Yes, I share the minority leader's frustration, and And I do not know the president very well, but I know he has interest in mathematics. Yes. Okay. Alam ko yan. Alam ni ate siguro yan. Okay. he's a math and interested in physics mathematics. Okay. major po. Math and physics. Okay. Yes po. And then he always mentions governance being science-based. Okay, science-based. Pag science-based means you analyze the data, make your conclusions, but the data are researched. Iba-ibang klase research, theoretical, and of course the on-the-ground research. So siguro it's time for this administration to shape up in the first step. So, eto lang po mga ka-review natin, share ko lang, ano ko lang yung opinion ko, dito sa sinasabi ni Senator Coco Pimentel na governance is science, di ba? Yung panggogoberno, mga ka-review natin, ay siyensya pa rin. No, ibig sabihin, may basehan ka based on facts, di ba, mga ka-review? Hindi yung sasabihin mo na
sige, in 2 years, di ba? In 2 years, uunlad na tayo. Ganun, di ba? Siyempre, may basahan ka sa sinabi mong yun na 2 years. For example, na rin lang, di ba? Pag upo ko, magiging 20 pesos ang kilo ng bigas. Siyempre, meron kang mga backup data, mga karibin natin, kung paano mo makakam up yung ganong presyo ng bigas. Pero sa nangyayari, mga karibin natin, parang wala eh. Parang bara-bara lang, mga karibin natin, basta may mabudol lang, ganun ba? O ano, kayo mga karibin, sang-ayon po ba kayo sa sinabi ko? Basta may mabudol lang, okay na ba? Siyempre hindi, nakatatak na po yun sa utak ng bawat Pilipino, mga karibin natin, yung mga pinangako niya, di ba? Yung housing, hinahanapan na po sila, nasaan na? Dapat based on facts po yung sinasabi. Hindi po pa bara-bara lang, di ba, mga karibin? Kasi ikaw po yung tatay ng ating bansa, di ba? Well, anyway, lahat naman po tayo may kanya-kanyang opinion, mga karibin natin. Ano man po ang inyong opinion, i-comment lang po sa baba para at isa lang po ng ating mga kababayan ang inyong pong nararamdaman patungkol po dito sa balitang ito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video at wag din pong kalimutan mag-subscribe kay Viral Pinas. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Viral Pinas.